Next week na po tayo magpapa-testimony. Okay po? Kung yung meron po kayong mga nakahandang testimony na gusto niyo i-share po ngayon, next week, ipunin po natin yung mga blessing na yan, tapos magkakaroon po tayo ng testimony time. Amen? Lalo na yung mga nag-birthday. Ha? Marami pong magba-birthday. At isa po dyan ay magba-birthday. Okay. Sige po. Mic po. Kasi mic niyo. Ayan. Hello. Sa ilalim. Hello, hello. Hello, hello. As I journey through the land, singing as I go, pointing souls to Calvary, to the crimson flow. Many arrows pierce my soul from without within, but my Lord leads me on, through Him I must win. When in service for my Lord, dark may be the night, but I cling more close to Him, He will give me light. Sin and snares may vex my soul, turn my thoughts aside, but my Lord goes ahead, His whatever betide. Oh, I want to see Him, look upon His face, there to sing forever of His saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice, cares will pass, home at last, ever to rejoice. When in valleys low I look toward the mountain high, and behold my Savior there, leading in the fight, with a tender hand outstretched toward the valley low, guiding me, I can see, as I onward go. When before me billows rise from the mighty deep, then my Lord directs my bark, He doth safely keep, and He leads me gently on through this world below. He's a real friend to me, oh I love Him so. Oh, I want to see Him, look upon His face, learn to sing forever of His saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice, cares will pass, home at last, ever to rejoice. Oh, I want to see Him, look upon His face, learn to sing forever of His saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice, cares will pass, home at last, ever to rejoice. Cares will pass, home at last, ever to rejoice. Lagi po natin si Ate Irene. Happy birthday po kay Ma'am Irene. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na nagdagdag na naman ng isang taon po.
kahit na maraming mga nadaan ng mga pagsubok, pero andito pa rin po kami sa Panginoon. Maraming salamat po sa Panginoon. Yun lang po. Send me, Lord, to the waiting world. I have my faults, I have my cares, but if you're calling, Lord, here I am, send me. Lead me, Lord, to the winding road. I have my fears, I have my doubts, but if you lead me, Lord, here I am, send me. There will always be a road that leads to someone's waiting arms, someone waiting for that Savior, hope to come. My life I give, I'll be your arms to that someone, Lord, here I am, send me. Guide me, Lord, through uncertainties. You know my name, you know my face. I know you'll guide me, Lord, here I am, send me. There will always be a road that leads to someone's waiting arms, someone waiting for that Savior, hope to come. My life I give, I'll be your arms to that someone, Lord, here I am, send me. There will always be a road that leads to someone's waiting arms, someone waiting for that Savior, hope to come. My life I give, I'll be your arms to that someone, Lord, here I am, send me. Here I am, send me. Here I am, send me. Amen. At tayo po ay makikinig na po ng salita ng Panginoon. Maging patuloy po natin si Pastor Albert Berba. Amen. Salamat po, Pastor. Good afternoon. Walang tulugan, ha? Sa bagay, tapos na yung unholy hour. Meron akong miyembro, tawag ko sandalog eh. Pag nakasandal, tulog. Kaya ang tawag ko sandalog. Tsaka miyembro yun ng Amen Brigade. Alam niyo, Amen Brigade, kahit hindi dapat mag-Amen, panay ang tango. Yeah. Tawag ko Amen Brigade. Alright. Meron pala rito, lingon ako ng lingon. Yun, oh. Alam niyo, merong nagtanong sa akin one time, sabi niya, Pastor, paano po kaya nung panahong wala pang Bible? Paano malalaman ng mga tao na merong Diyos? Alright? Now, ang sabi po ng ating Biblia, bago wala pa yung, oy, malabo ano? Sa Psalm chapter 19, bakit doon malinaw? Yun, lugi kayo sa akin, malinaw yun, no? Sa Psalm chapter 19, verse 1, the heaven declared the glory of God, and the firmament showeth His
handiwork. Now, I would like us to open our Bible, please. Psalm chapter 19. At basahin natin yung mga sumusunod na mga talata upang ipakita na kahit wala pa yung Biblia, wala pa yung ating King James, wala pa yung Torah, okay, wala pa yung Septuagint, paano malalaman ng tao na merong Diyos? Psalm 19, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. Day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. There is no speech, nor language where their voice is not heard. You see, napakalinaw po ang sabi ng Biblia, hindi kinakailangan ng salita, hindi kinakailangan ng lingwahe, hindi kinakailangan ng dialect para hindi maunawaan where their voice is not heard. Kahit saan sa ilalim ng sikat ng araw ay merong nagsasalita at ito'y nagpapatunay, nagpapatukoy na meron ngang Diyos. Alright. Sa Genesis chapter 1 verse number 3, ang sabi ng Panginoon, let there be light. God declared, and God said, let there be light. And suddenly, the universe came into existence. Alam nyo, scientists are puzzled. Akala nila the universe is just for habitation. But you know what? The primary purpose of the universe is not just a home for you and me. The primary purpose of the universe is to show off the splendor and the majesty and the greatness and the glory of God. Hindi lamang upang tirahan ng tao, kundi upang ipakita ang kaluwalhatian, ang kadakilaan, ang kagalingan ng lumikha sa Kanya. Psalm chapter 33 verse 6, by the words of the Lord were the heavens made, and all the hosts of them, by what? By the breath of His mouth. Nagsalita lang ang Panginoon, let there be light, and suddenly, there was light. Merong nagsabi, sana nung nilikha ng Panginoon, ako'y nanduroon. Sana tayo'y present nung inilikha ng Diyos ang buong sangkaluwalhatian. Alam nyo, hindi po pwede. Hindi natin kakayanin. When God said, let there be light, sino ito yung mga kuha natin dito, mga scientist, gaano kabilis ang speed of light? One million light years? Now, sa speed of light. Gaano kabilis yung speed of light? Approximately 299,000 meters per second po. Alright. Now, per second. Gaano kalaki? Gaano kabilis? No. Well, exactly, it is 186,000 miles per second. Okay. Isa meters yung sa iyo. Correct. Okay? So, 186,000 miles per second. Gaano kabilis yung 1 second, yung speed of light? Now, although this is an inferior assessment, pero at least 1 second, kung speed of light, it will travel around the earth, around the world, in 1 second at least 7 times. Yung isang pitik ng maliit na kamay ng orasan, yung speed of light can travel 7 times around the whole world, around the earth, 7 times. Ganong kabilis yung speed of light. Kaya nung sinabi ng Panginoon, let there be light, and suddenly, the universe came into existence.
Alam nyo, kaya po merong karapatang magalit ang Panginoon. Ano? Ang sabi niya sa Isaiah chapter 40 verse 25, "To whom then will ye liken me, or shall I be equal, saith the Holy One? Lift up your eyes on high, and what? Behold, who hath created these things, that bringeth out their host by number? He calleth them all by names, by the greatness of his might, for that he is strong in power, not one of them falleth." Now look at this. This is our Milky Way galaxy. And Milky Way galaxy is but one of the billions of galaxies out there. And that is our subdivision. Diyan makikita yung ating solar system. Now, look at this Milky Way galaxy. Yung nakikita ninyong reddish and pinkish part are the star-forming regions. From time to time, another star is being born. Somebody asked, "Pastor, gaano karami ang bituin dito sa ating Milky Way galaxy?" Ewan ko kung gaano karami. But to give you an idea, kung ikaw ay magbibilang, in 1 second, 1 star, okay? Sa bawat segundo, 1, 2, 3, 4, 5, okay? At ikaw ay patuloy na magbibilang sa loob ng 25,000 years, huwag kang titigil, ha? Siguraduhin mo pag magbibilang ka, walang kakausap sa'yo. Kasi magbibilang ka sa loob ng 25,000 years. Isang bituin bawat segundo. 1, 2, 3, 4, 5. Huwag kang hihinto. 7, 8, 9. At least magkakaroon ka ng idea kung gaano karami ang bituin sa Milky Way galaxy. Alam nyo, kaya kung merong isang bagay na galit, na galit, na galit ang Panginoon, ito yung idolatry. Ito yung idolatry. Biro nyo ang sabi ng Panginoon, tumingala ka lang sa langit. Kanino mo ako ihahalin tulad? Every second, another star is born. At ang sabi ng Panginoon, He calleth them all by their names. Lahat ng bituin na nilikha ng Diyos ay meron siyang pangalang ibinibigay. At kung saan niya gustong ilagay yon, ay doon niya ilalagay. And believe you me, kung tatanungin ko yung pangalan nyo isa-isa, hindi pa ako makakarating dito, nakalimutan ko na yung pangalan ng iba. Hindi ko na maaalala lahat. Pero ang Panginoon, every time na merong panibagong bituing ginagawa, ilalagay niya ito kung saan niya gustong ilagay, at lahat yun ay merong pangalan. At walang nalalaglag doon na hindi niya alam. Kaya ang sabi ng Panginoon, kanino niyo ako ihahalin tulad? Doon sa merong mata na hindi nakakakita, sa may tenga na hindi makarinig, may paang hindi makalakad. Noon nagkaroon ng sunog sa lugar namin at merong isang ali, ang bitbit niya yung kanyang ribulto. Sabi ko, Manang, alam ko ho ang Diyos ay nagliligtas. Pero bakit baliktad yata yung Diyos nyo ang nililigtas nyo? Kasi merong paa, hindi makalakad. May kamay, hindi makahawak. Kaya kung merong isang bagay na galit, na galit, na galit ang Panginoon, ito yung magkakaroon tayo ng ibang Diyos sa harapan niya. Kasi siya ay walang katulad. To whom then will ye liken me, or shall I be equal? Saith the Holy One. Ito po'y isang napakalaking pang-iinsulto sa Panginoon kapag siya'y pinalitan natin sa buhay natin. Magkaroon tayo ng ibang Diyos. Now, this is our Milky Way galaxy. Nandiriyan tayo. Nandiriyan tayo. And at least, ang kanyang perimeter using the speed of light. Alam nyo, paglabas sa universe, hindi pwede rin yung by kilometers, by miles, by acres. Ang sukatan na ron ngayon ay light years. By light years. 186,000 miles per second.
And approximately, ang perimeter, yung distance from end to end ng ating Milky Way galaxy is 100,000 light years. Kung gusto mong maabot ang dulo hanggang dulo, gagawa ka ng isang sasakyan, siguro makaimbento ka ng bisikleta na speed of light, pero babiyahe ka ng 100,000 light years bago maabot mo yung dulo hanggang sa kabilang dulo. You see? Now, bibigyan ko kayo ng kaisipan. Ang sabi ni Carl Sagan, yung leading astronomer during his time, ang sabi niya, if Jesus arose from the grave 2,000 years ago, and he was traveling at the speed of light, pabalik sa kanyang trono sa langit, and that was only 2,000 years ago, ang Milky Way galaxy alone is at least 100,000 light years. Sabi niya, nasaan si Jesus ngayon? Nasaan si Jesus? Nandiriyan pa lang siya somewhere. Kasi hindi pa siya nakakalabas ng Milky Way galaxy dahil Milky Way galaxy alone is 100,000 light years. Mukhang tama, ano? Kaya sabi niya, kung babalik man si Jesus, it will take several 100,000 light years bago siya muling makabalik. Kasi bibiyahe pa lang siya pabalik at hindi pa siya nakakalabas ng Milky Way galaxy. So how true is that? Ibig sabihin, wala pa. Malayong, baka ilang libong henerasyon pa bago makarating ang Panginoon. But that's not true. That's not true. Alam niyo kung bakit? Kasi inimbento ng Panginoon ang time only for our purpose, for the sake of human beings. I'd like you to see how irrelevant time is. I was in Dubai last year. Ang difference dito sa atin ay 4 hours. Okay? So, magba-Bible study kami ng 7 o'clock doon. Dito sa atin, 11 o'clock na. Nagba-Bible study ako, ako'y hikab ng hikab, sila'y buhay na buhay pa. Ang time difference sa Japan ay 5 hours. And last year, yung aking anak ay nasa Cambodia, yung panganay ko, mission trip. Ang time difference naman ay 3 hours. At yung nanay ko na nakita ni Pastor Recto, nasa San Diego, ang difference ay, ilan ba? Kung dito sa atin ay 14 hours, 12 hours, kaya ako nagpastor, problema ko yung math eh. No? Kaya ako nagpastor, problema ko yung math eh. Anyway, at the same time, kausap ko lahat. Kausap ko yung nanay ko sa Amerika na late. Kausap ko yung asawa ko sa Pilipinas. Kausap ko yung mga miyembro sa Japan. Kausap ko yung anak ko sa Cambodia. And I was talking to them at the same time, chatting with them, talking with them. Sabi ko, what exactly is the right time? What exactly is the right time? You see, what I'm saying is this. Inimbento ng Diyos ang time para sa tao for the sake of us. Pero the moment we die, time will be no more. Will no longer be subject to time and space. Wala na. Hindi na applicable yun sa tao pag ang tao ay namatay. So hindi applicable yun kay Jesus na he had to travel several 100,000 light years bago makarating sa trono at several 100,000 light years na naman bago bumalik dito para sa second coming. That is not applicable. Now, let's continue. So this is the perimeter at least of our Milky Way galaxy. You have to travel from end to end at the speed of light, 186,000 miles per second. At bago mo marating yung kabilang dulo, ay bibiyahe ka sa loob ng 100,000 light years. Wow. Na kung gusto mong dalawin ang susunod na subdivision, which is the Andromeda Galaxy, again, you have to travel several 100,000 light years bago mo marating yung next subdivision, which is the Andromeda Galaxy. Siya yung pinakamalapit na galaxy sa atin. Hindi ka rin pwedeng tumira sa gitna nitong ating Milky Way Galaxy. Alright?
Kasi yan ay black hole. Lalamunin ka. Now, ang tanong, nasaan tayo rito? Saan masusumpungan dito yung ating solar system? We are living somewhere here. Bakit hindi natin makita? Hindi mo talaga makikita. Alright? Hindi natin makikita. Alam niyo kung bakit? Kung meron kang 25 centimos, sumakay ka ng helicopter, ilaglag mo sa gitna ng North American continent, kasama ang US at yung Canada, ilaglag mo yung 25 ron sa gitna, at hanapin mo, ewan ko kung makikita mo. Okay? Yun yung analogy, ano? Hindi mo makikita yung ating solar system, yung sun, yung 9 planets, hindi makikita. Kung paano hindi mo makikita yung 25 centimo sa gitna ng North American continent, same thing. Now, ito yung ating araw. At ang layo natin sa araw ay ayun. $93,000 miles ang layo natin sa araw. Kaya yung liwanag, dahil sa speed of light, yung liwanag na nakikita natin ngayon dyan, hindi yan eksaktong liwanag na nanggaling sa araw. Yan ay umalis dun sa araw 9 minutes ago, bago nakarating dito sa atin yung liwanag na nakikita natin. So constantly, naglalabas siya ng liwanag, and that left the sun 9 minutes ago. You see? Bago nakarating dito sa atin ang liwanag. Itong Sirius star, isa sa pinakamalapit na star sa atin, kung yan ay sasabog ngayon, makikita natin yung explosion after 9 years pa. Okay? After 9 years pa natin makikita, uy, may sumabog. Pero ngayong araw pala sumabog. At yun ay sa bilis yung kanyang biyahe ng liwanag by speed of light. And this is our solar system. Napakaganda. One of the perfect family in our Milky Way galaxy. At nandoon yung ating Earth. Tamang lugar, tamang pwesto, tamang distansya, tamang rotational and revolutional axis yung kanyang iniikutan, sapagkat siya'y pag lumabas ng konti o lumayo ng konti, walang taong mabubuhay, lahat tayo patay. Kaya perpekto at eksakto ang pagkakagawa. At sa banda rito, meron tayong mga big brothers, mga naglalakihang planeta. Nilagay ng Panginoon dyan, ang purpose niyan, para protection sa atin. Protection sa atin, na hindi tayo tamaan ng mga naglalakihang comets and asteroids na nanggagaling sa kalawakan. Pinoprotektahan tayo ng ating mga big brothers. Kasi, napakagaling ng ating Panginoon. Now, ano yan? Yan yung ating Earth. Napakaganda. Alam niyo, ito ay kuha ng Apollo 17. Ang unang Apollo na lumabas ay during the 60s, nagko-kompetensya ang Amerika at ang Russia. Okay, ang tawag nila travel to the space. At ang unang nakalabas ay ang Russia. Si Yuri Gagarin. Umikot siya ng ilang araw, yung cosmonaut na yon. At nung bumalik sa Earth, ay lumabas ang balita at pinagwagaywayan niya at sinabi niyang, we traveled the universe and we have not found the throne of God. Pero ilang araw lang siyang umikot doon at bumalik na. Pero siya ang una. But then, sumunod yung Apollo 11 at bumaba sa buwan. Pero itong kuhang ito ay kuha ng Apollo 17. Ngayon, lahat tayo naniniwalang yan ay Earth. Pero kung babalikan natin yung turo ng unang panahon, ang sabi ng mga Hindu, ang Earth ay nakapatong sa likod ng elepante. Na yung mga elepante ay nakapatong sa likod ng
higanteng pagong na lumalangoy-langoy sa kalawakan. Okay? Ang sabi naman ng mga Greek and Roman mythologies, hindi merong nagbubuhat sa daigdig. Sino yun? Si Atlas. O kaya si Hercules. Siyempre, hindi pa tatalo mga Pilipino. Tayo pa. Sabi ng mga Pinoy, hindi, si Sharon Cuneta. Oo, pasan ko ang daigdig. Patalo ba naman tayo? Hindi, tayo pa. Ibang klase yung mga Pinoy. Alright? So, nung makalabas yung Apollo 17, ito yung kuha. At alam nyo, tayo ngayon, pag titingnan natin yan, ano yan? Earth. Yan ang daigdig. Pero alam nyo, nung yan ay unang-unang makita ng mga astronomers, hindi ganyan yung reaction nila. They were full of excitement. Nung first time nilang makita yung picture ng Earth, buhat sa sangkalawakan, buhat sa universe, alam nyo yung reaction nila, hindi, Earth. Hindi. Ang reaction nila ay iba. Wow! Wow! Napakaganda pala ng aming daigdig. Kakaiba kay sa ibang mga planeta. You see, the reaction was totally different. Was full of excitement. Was full of, we are too proud. Napakaganda ng aming daigdig. At alam niyo mga kapatid, kung titingnan niyan buhat sa labas, ang makikita lang natin ay yung kagandahan. The heaven declare the glory of God. Hindi natin makikita, pero kung tayo ibababa, ngayon pwede na yan sa Google Earth, ano? Kaya ang motto ngayon ng mga tao, for with Google, nothing is impossible. Lahat ng gusto mong alamin. Pag nag-Google Earth ka, makikita mo. Pero from this point of view, ang makikita mo lang yung kagandahan. Wala kang makikitang naglalakihang gusali. Wala kang makikitang naglalakihang mga bahay. Wala kang makikitang naggagandahang sasakyan. Wala kang makikitang dami ng pera. Wala kang makikitang mga pader. Wala kang makikitang karangyaan. Ang makikita mo lang ay ang kagandahan ng nilikha ng Panginoon. Pero alam nyo, sa daigdig na yan, ay meron pong nakatirang 7 bilyong mga tao. At sa 7 bilyong mga taong yan, ay kasama ako at kasama ka. At ang masaklap na katotohanan, buhat sa kalawakan, napakaganda ng ating daigdig, pero kung tayo ay papasok at bababa, makikita natin na sa 7 bilyong mga taong yan, ay punong-puno ng mga taong ang tingin sa kanilang sarili ay iba. I am the best. I am somebody. I am the most handsome. I am the prettiest. I am the wealthiest. Sa loob ng daigdig na yan ay nakatira ang 7 bilyong mga tao na nunuknukan ng kayabangan. Nakatira ang 7,000 mga tao na punong-puno ng kasalanan. At sa mundong yan, ay may mga tao na ang tingin sa kanilang mga sarili, sila ay kakaiba, sila ang pinakamatalino, sila ang pinakamagaling, sila ang pinaka sa lahat ng pinaka. At kung minsan kasama tayo sa ganong klaseng kaisipan, kasama tayo sa ganong pag-uugali. Na ang tingin sa iba ay napakababa. Ang tingin sa iba ay napakaliit. Ano ba pinag-aralan mo? Ilang diploma meron ka? Saang mga bansa ka na ba nakaikot? Saang panig ng Pilipinas ka na ba nakapunta? Ano bang laki ng tahanan mo? Ano ba kalaki ang pera mo sa bangko? Ano bang kulay mo? 7 bilyong tao na ang tingin sa sarili, sila ang magaling, sila ang matalino, sila ang titingnan, sila ang aasahan, na kung wala sila ay wala nang mangyayari.
At kung minsan, kahit sa loob ng simbahan, ay merong ganyang klaseng mga tao. Kung wala ako sa church na yan, alam nyo, kung merong isang taong may karapatang magyabang, pero hindi siya nagyabang, ang taong ito ay walang iba kundi si Neil Armstrong. Ang kauna-unahang taong nakaapak sa buwan. Pero pagbalik ng daigdig ay wala tayong narinig na itong si Neil Armstrong ay naging ganito ang kanyang kalalagayan. Naging ganito ang kanyang sinabi. Naging ganito ang antas niya sa kanyang buhay. Alam nyo, merong kakaibang nangyari kay Neil Armstrong pagkatapos niyang makita at tapakan ng buwan. Nung siya ay pauwi na, ito ang kanyang sabi, I remember on the way home on Apollo 11, it suddenly struck me that tiny pea, pretty and blue, was the earth. I put up my thumb. Nilabas niya yung kanyang hinlalaki. And shut one eye. Sinara niya yung kanyang mata, isang mata, at nawala na yung daigdig. Hindi niya na makita yung earth. I put up my thumb and shut one eye, and my thumb blotted out the planet Earth. Siya ay nasa moon pa lang. Pauwi pa lang sila. Buhat sa moon, sinilip ni Neil Armstrong ang daigdig. Sinara ang isang mata, nawala sa kanyang paningin ang daigdig. At alam nyo, ano ang naging conclusion ni Neil Armstrong? I put up my thumb and shut one eye, and my thumb blotted out the planet Earth. At ano ang kanya naging conclusion? Ang sabi niya, I didn't feel like a giant. I felt very, very small. Lahat nung kanyang tingin niya ay accomplishment niya. He has the right to be proud. Siya ang kauna-unahang tao na nakaapak sa buwan. Siya ang kauna-unahang tao na nagtayo ng bandila ng Amerika. At kung merong usapang tao may karapatang magyabang, si Neil Armstrong. Bakit? Naranasan niya. Nanduroon siya. Pero pagkatapos nasipatin niya ang daigdig at nawala, ang sabi niya, I didn't feel like a giant. I felt nobody. I felt very, very small. And yet in that earth, tiny, pretty and blue, live 7 billion people na mayayabang, na nagmamalaki, na minsan ay china-challenge ang Diyos. 1973, pinakawalan ng NASA ang spacecraft Voyager. And then after traveling for 13 years, and by the time ang Voyager ay nasa bandang Uranus pa lang, after traveling 13 years, hindi pa nakakalabas ng solar system natin. Yung pamilya natin, nanduroon pa lang siya sa Uranus. Nagbigay na ng command ang NASA na bumalik na yung spacecraft Voyager. Ewan ko kung napapansin nyo, no? Pwede ba papatayin itong ilaw? Para mas maliwanag. And after traveling for 13 years, pinabalik yung spacecraft Voyager. Yun. Pero bago bumalik, ang ginawa ng NASA ay pinapicturan muna lahat ng pinagdaanan, yung kayang kunan ng picture ng spacecraft Voyager. And of course, hindi ito kaya ng isang shot. Hindi ito kaya ng isang shot. Ang ginawa ng spacecraft Voyager ay kumuha 60 shots para makuha yung buong anggulo ng kanyang pinagdaanan. 60 shots. At alam nyo, ang bawat shot
ay meron pong 640,000 pixels. Alam niyo yung pixel? Para mabuo yung picture, dot, 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 dot. Okay? Isang dot lang yun. Ang bawat picture ay merong 640,000 pixels. Now, ang ginawa ng NASA, pinadala yung picture back to Earth. At ang bawat single pixel will travel 5.5 hours. Biro yun, isang dot lang para bumalik sa Earth. Ewan ko kung ilang buwang hinintay bago mabuo yung 60 shots. Ilang billion of dollars ang naubos para lang for the sake of that picture. Tapos nagreklamo kayo, ang bagal ng internet connection ko. Samantalang ito, every after 5.5 hours, isang pixel yung papasok. Dot. Isang dot ng isang dot ang pumapasok. And one picture alone have 640,000 pixels times 60 shots times 5.5 hours. Gaano katagal bago nabuo yung picture? And then suddenly, nung ito'y mabuo, eto lang. Eto lang ang kinalabasan. Siguro, kakamot-kamot ng ulo. Ano ba ito? We spend several, maybe billions of dollars for the sake of picture. Alam nyo, gusto nyo malaman kung gaano kayo ka-selfish? Picture. Sa magitan ng picture. Selfie. Anong hindi pa uso yung mga digitalized picture na yan, cellphone na yan. Fuji, Kodak, di ba? Nakita niyo yung album ng church? Dati kumpleto yun eh. Pag tinitingnan ng miyembro at nagustuhan nyo yung picture nyo, oops, mawawala doon sa album. Ganun ka-selfish ang mga tao. Kinukuha. Ngayon, pag hindi maganda yung kuha mo, sisisihin mo yung photographer. Hindi marunong kumuha si sister. Ang pangit ng kuha ko rito eh. Kasi ganun tayo ka-selfish, ano? Look at this. Pero alam nyo, merong kakaibang bagay nung mabuo ang picture na ito. I don't know if you can notice. That's it. That's it. Nung mabuo yung picture from Uranus, ang sabi ni Carl Sagan, and that is the planet Earth. Buhat sa Uranus, yung 7 billion na mayayabang na tao, ayan na lang ang itsura. Tuldok. Tuldok na lang. At ang sabi ni Carl Sagan again, everyone who lived their lives lived in that tiny blue planet. Lahat ng nabuhay na tao ay nabuhay diyan sa isang, ano yung P sa Tagalog? PEA? Buto yun, di ba? Pag may laman yan, kinakain nyo, yung kulay green. Okay? Everyone who lived their lives lived in that tiny blue planet. At ang tawag niya sa earth ay a mote of dust, alikabok ng buhangin, suspended in a sunbeam. Buhat sa Uranus, ang ating daigdig na tinitirahan ng 7 bilyong mayayabang na tao ay isa na lang alikabok. Isa na lang gaalikabok. Now, nakita mo kung gaano kakalaki. Nakita natin kung gaano sa creation ng Panginoon, gaano tayo kalaki. Samantalang yung ating tinitirahan, isa na lang alikabok. Buhat sa Uranus. Now, biyahe pa tayo. Tingnan natin yung pamilya ng solar system.
Yung ating Earth, kumpara kay Venus, kay Mars, Mercury, and other moons na nakapalibot dyan, eh di hamak na malaki tayo. Pero kung isasama pa natin yung ibang miyembro ng solar system, andyan si Saturn, si Neptune, si Uranus, ayun na lang yung ating daigdig. At yung lalabas pa tayo ng konti, kung isasama yung ating araw, ayun na lang yung Earth. Yung Jupiter, maliit na. Kaya ang sabi ni Isaiah 40 verse 15, Behold, the nations are as drop of bucket, and are counted as a small dust of the balance. Behold, he taketh up the isles as a very little things. All nations before him are as nothing, and they are counted to him less than nothing and vanity. In short, lahat ng bagay, less na, nothing pa. Negative na. Less than nothing and vanity. Now, gaano mo nakikita ang sarili mo ngayon? Tingin mo, malaki ka pa rin? Tingin mo, matalino ka pa rin? Tingin mo, magaling ka pa rin? Tingin mo, ikaw ang inaasahan? Kung isasama ang ilang bituin, kung nandiriyan si Arcturus, yung ating araw, ayun na lang. At si Jupiter, siya na lang ang tuldok. Nasa na yung Earth? Ay lalong wala na. Kung yung big brother natin na si Jupiter ay tuldok na lang. Nasa na yung Earth? Asa na yung 7 billion na mayayabang na tao? At gaano kalaki si Arcturus? Pag isama si Betelgeuse at si Antares, wala na si Jupiter. Yung araw natin, siya na lang ngayon ang tuldok. Lalong nawala na yung Earth. Now, hindi pa tayo lumalabas ng Milky Way galaxy. Lahat yan ay makikita pa lang sa ating Milky Way galaxy. Gaano kalaki si Antares pag ikinumpara kay Pistol Star? At gaano kalaki si Pistol Star? Nung ito'y ginawa ko yung lesson, ang pinakamalaking star ay si Vivis Cephei. Pero ngayon, meron pang mas malaki. Si Majoris Canoris. Okay? Pero nung time na ito, look at this. Si Majoris Canoris, si Vivis Cephei, at yung ating sun. Now, kung titingnan natin yung scale, at this scale, Vivis Cephei, which is 1,900 times larger than our sun, would be smaller than 1 over 1,689,794 a single pixel. In short, gaano kalaki si Vivis Cephei kung ito yung ating Milky Way galaxy? 1, hatiin mo itong Milky Way galaxy sa 1,689,794, kunin mo yung isang pixel, ganong kalaki si Vivis Cephei. Nasusundan nyo pa ba? Nasusundan nyo pa? Si Vivis Cephei so far, ang pinakamalaking star, ang laki niya sa ating araw ay 1,900 times. Pero sa scale ng Milky Way galaxy, hahatiin mo yan sa 1,689,794 at kumuha ka ng isang pixel doon. And that's how big Vivis Cephei is. Nasa na yung Earth? Nasa na yung 7 billion na mayayabang na tao? Biyahe tayo ng konti. Sakyan natin yung bisikleta mong speed of light.
Bibiyahe ka ng 440 light years, makakarating tayo rito. Pleiades. Nakakarating tayo sa Pleiades. O yung tinatawag na 7 stars. Alam nyo, isang araw nag-usap ang Panginoon at si Job, Job 38:31, tinanong ng Panginoon, can you handle Pleiades in your hands? Kaya mo bang hawakan, Job, ang Pleiades sa iyong kamay? Of course, hindi. Nung kausap na ng Panginoon si Isaiah chapter 40 verse 12, ang sabi ng Panginoon, He measures the universe, yung known universe ng tao, at alam natin na universe is still expanding, pero ang sabi ng Panginoon kay Isaiah, kasama na dyan yung billions and billions of galaxies, hindi lang yung Milky Way galaxy. Ang sabi ng Panginoon kay Isaiah, sinukat ko yung universe. It is span of my hand. Alam niyo yung span? Isang dangkal. Gaano kalawak? Gaano kalaki? Samantalang nung sinukat ng Panginoon, yung known universe na yon, tayo hindi pa lumalabas ng Milky Way. 1,000 light years, makikita natin yung Vela pulsar. Ano yung pulsar? In 1 second, merong 7 pulsating sound. 7 dito, in 1 second. Gano'ng kabilis yun? Pinakinggan niya ng mga astronomers, meron silang naririnig na parang pero in 1 second, bali 14 sounds, 14 times. 7, 7, 7, 7, 7, 7. In 1 second. Kaya tinawag nilang Vela pulsar. 8,000 light years, makikita natin Hourglass Nebula. Helix Nebula. The Cat Eye Nebula. Anthony Nebula. 28 million light years. Makikita natin yung Sombrero Galaxy. Ewan ko bakit tinawag na Sombrero Galaxy. Siguro, mukha siyang sombrero. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and the knowledge of God. How unsearchable are His judgments, and His ways past finding out. For who hath known the mind of the Lord? Or who hath been His counselor? Or who hath first given to Him, and it shall be recompensed unto Him again? For of Him, and through Him, and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. Wow! Sino ang pwedeng umarok ng karunungan, kalaliman, ng kaisipan ng ating Panginoon? Wala. And then 31 million light years. Ito yung tinatawag ng mga astronomers na the darling of the astronomy. Sila'y gandang-ganda. Ito yung the Whirlpool Galaxy. Tinawag nilang Whirlpool kasi parang ipo-ipo. At akala nila hinihigop itong isang galaxy ito. Pero hindi yan mahihigop sapagkat napakalayo. Daang milyong light years ang kanilang pagitan sa isa't isa. Manghang-mangha ang mga astronomers dito sa Whirlpool Galaxy. At sino po ang gumawa ng lahat ng yan? Sino ang gumawa ng buong sangkalawakan? Siya. Colossians 1:16-17 says, For He is the creator of all things, both visible and invisible. Siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita. Alam niyo, sobrang nagandahan ang mga astronomers and using the Hubble telescope, finokus nilang maigi dun sa pinakagitna nito pong Whirlpool Galaxy. And lo and behold, alam niyo kung ano yung kanilang nakita? Nung tinodo nilang focus
yung Hubble telescope sa gitna ng Whirlpool Galaxy. Ito po ang kanilang nakita. Well, of course, they will try to deny God. Ang tawag nila dyan ay the X factor. At alam natin sa math, pag X, unknown. Pero nung ito po ay aking nakita, hindi ko nakita itong unknown. Alam nyo, kahit saang tingnan sa buong sangkalawakan, nanduroon po ang signature ng ating Panginoon. That is not an X factor. For He is the creator of all things. You see, paano nagkaroon ng ganyang image sa gitna ng Whirlpool Galaxy? Hindi pwedeng ilagay ng tao yan. Ang nakaabot pa lang doon ay yung telescope. Wala pang taong nakalabas kahit ng Milky Way Galaxy. At sinong maglalagay ng ganyang klaseng image sa gitna ng Whirlpool Galaxy? For He is the creator of all things, whether visible or invisible. At mga kapatid, ang gumawa niyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At alam niyo, isang araw ang sabi ni David, "What is a man that thou art mindful of him, and the Son of Man that thou visitest him?" Kumpara sa vastness, greatness ng creation ng Panginoon, ano ba ang earth? Wala. Wala. Kumpara sa lawak ng creation ng Panginoon, ano bang meron sa earth? Wala. Mas napakaraming magaganda. Alam nyo, kung bibiyahe kayo, silipin nyo sa internet, mag-travel kayo sa universe, and you can see awesome. O Lord, our Lord, ang sabi ni David, how majestic is your name. How glorious, how magnificent are you. Ano ba yung earth? Nabuhat sa Uranus ay para na lang isang alikabok. Pero isang araw ang sabi ni David, Lord, who am I? Who are we? What is a man? Compared to the greatness of your creation, who are we? Sino ba kami? Sino ba ang tao na isang araw kinakailangan mong bisitahin? Who are you? Sino ka? Sino ba ako? Kumpara sa dakilang creation ng Panginoon, wala tayong kwenta. Wala tayong halaga. Anong sabi? Less than nothing. And yet one day, this God, this Creator, visited us. What is a man that thou art mindful of him? And the Son of Man that thou visitest him? Sino ba tayo? Kailangan pa tayong pag-ukulan ng panahon ng Panginoon. Hindi lang ng panahon. Kinakailangan pa niyang ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Sino ka ba? Tapos ang yabang-yabang mo. Sino ka ba? Kailangan pang makiusap ang Diyos sa'yo para maglingkod ka. Sino ba tayo? Kinakailangan magmakaawa ang lingkod ng Panginoon para magbigay tayo ng oras sa Panginoon. Sino ka ba? Wala! Lahat tayo'y walang halaga, lahat tayo'y walang kwenta, lahat tayo'y wala sa wala! And yet one day, God came and saved you. Nagbuhos ng dugo, nagpakahirap, at doon sa Garden of Gethsemane, ang kanyang panalangin, ang sabi ni Dr. Luke, yung kanyang pawis at yung kanyang dugo, sa tindi ng kanyang panalangin, sumasabog yung kanyang mga maliliit na ugat. At ang kanyang panalangin, Father, if possible, let this cup pass from me. Kung pwede lang. But this God who visited you said, not my will. Father, not my will,
but thine be done. O sana ay ma-realize natin how God loved us so much. For God so loved the world. Isang araw ang sabi ni Matthew, heaven and earth shall pass away. Isang araw lahat ng creation na yan mawawala. Lahat yan ay mawawasak. Lahat yan ay papalitan ng Panginoon. Samantalang the heavens declare the glory of God. Pero isang araw, papayagan ng Diyos na yan ay mawala. Heaven and earth shall pass away. Pero tayo na mayayabang at walang kakwenta-kwentang tao, hindi tayo kinalimutan ng Panginoon. Dinalaw niya tayo. At niligtas niya tayo. What is a man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? Kaya nung ito'y ma-realize ni David, ang sabi niya sa kanyang sarili, what shall I render unto the Lord for all his benefits towards me? Ano ang pwede kong iganti? Ano ang pwede kong isukli sa Panginoon sa lahat ng biyaya, sa lahat ng benepisyo, at sa dakilang kaligtasang pinagkaloob niya sa akin? Ano ang pwede mo isukli sa Panginoon? Nagmamakaawa pa, magbigay ka lang ng oras. Nagmamakaawa pa ang preacher para ikaw ay magbigay ng panahon ng paglilingkod mo. Who are you? 7 bilyong mayayabang na tao. And yet, God loved you so much. Now ask yourself this afternoon, what shall I render unto the Lord? Oh, because of this greatness of salvation. Kaya ang tawag ni Apostle Paul diyan ay hindi lang salvation. So great salvation! So great salvation! Now, what shall you render unto the Lord? Ano ang pwede mong iganti? Anong pwede mong isukli? Sa lahat ng benepisyo, hanggang ngayon buhay ka pa. Hanggang ngayon matalino ka pa, nag-i-enjoy ka pa. Benepisyo yan ng Panginoon. Si David Livingstone, by profession, siya'y doctor. Ang sabi ng mga kaibigan niya, sira ulo ka. Bakit kinakailangan magpakahirap ka sa Africa? Nung siya'y umuwi, ang kanyang kutis, hindi na kutis ng isang Englishman. Maraming peklat, maraming sugat, nakipaglaban sa leon, nakipaglaban sa mga Turko na gustong gawing alipin ang mga natives ng Africa. Mga locals ng Africa. Kaya sabi sa kanya, sira ulo ka! At ito ang ganti niya, at ito ang sagot niya. People talk of the sacrifice I have made in spending so much time in Africa. Can that be called a sacrifice which is simply paying back a small part of a great debt owing to our God which we can never repay? Sakripisyo ba yun? Hindi ko kayang bayaran yung ginawa ng Panginoon sa akin. Is that a sacrifice which brings its own best reward in healthy activity, the consciousness of doing good, peace of mind, and a bright hope or in a glorious destiny after? Away with the word in such a view and with such a thought. It is emphatically no sacrifice. Say rather, it is a privilege. It is but a great privilege to serve the King of Kings. Pambihira, kaya ko bang suklian ang ginawa ng Panginoon sa akin? Hindi! Samantalang ako'y nag-i-enjoy. Well, mga kapatid, kaya mo bang suklian? Away with such kind of thought and such a view. It is but a great privilege to serve our God. Si Jim Elliot, 1953, binulaga ang buong mundo sa balita ng Time Magazine. Mga missionaries, pinagpapatay ng mga Waodani and Aucan Indian. At ano ang purpose nito mga missionaryong ito? Abutin ang mga natives. Kaya nilang gumanti, may mga baril sila nung panahong yun. Pero ito ang nilagay niya, huling entry niya sa kanyang diary, yung mga salitang, he is no fool who gives what he cannot keep, and to gain that which he cannot lose.
He is no fool who gives what he cannot keep. Kaya mo bang ingatan ang buhay mo? Kanina pinag-uusapan dito ng mga kalalakihan, yung health, yung life. Ang number one source of death ay stress-related. Kaya mo bang ingatan ang buhay mo? May mga taong takot sumakay ng barko. Dahil may Doña Florentina. May mga taong takot sumakay ng eroplano dahil may mga eroplanong sumasabog. Pero alam niyo po ba, mas maraming pinatay yung maliit na lamok kaysa mga namatay sa eroplano at sa barko. Mas maraming pinatay yung maliit na lamok. Mas maraming pinatay yung hindi nakikitang gumagapang sa loob ng ating katawan. Kaya mo bang ingatan ang buhay mo? No way. Marami akong kilala na tulog, hindi na nagising. Kaya ang sabi ni Jim Elliot, may mga baril sila nung pumunta sila doon sa lugar ng mga Indians na yon. At sabi niya, he is no fool who gives what he cannot keep. Hindi ka baliwan, hindi ka ululan, hindi ka mangmangan, na ibigay mo yung bagay na hindi mo naman kayang ingatan. At sa kabilang banda, wow, praise the Lord, and to gain that which he cannot lose. Sa kabilang banda, mapasayo naman yung isang bagay na hindi na mawawala. Hindi ka ululan, hindi ka mangmangan, hindi ka baliwan, hindi ka siraulo kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon. Hindi ka siraan ng ulo na ikaw ay magbigay ng oras mo para sa Panginoon. You see, and yet, tayo'y takot na takot. Lagi nang iniisip natin, ako. Mga kapatid, paano mo tinitingnan ang sarili mo ngayon? Tingin mo, napakalaki mo pa rin. Remember our lesson sa Sunday school? Insignificant. Pagkatapos mamatay ka, wala na. Tuloy lang ang cycle ng mundo. Bakit hindi ka magsimulang mag-invest at isipin mo naman ang Panginoon? What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Ang sabi ni Moses, Panginoon, hindi ako marunong eh. Ako'y takot, ako'y utal, ako'y bobo, ako'y tanga, ako'y mangmang. Ang tanong ng Panginoon kay Moses, ano ang meron ka? Ano yung nasa kamay mo? Huwag mong tingnan yung iba. Siya, napaka-talented niya. Dapat siyang magsuko ng buhay. Siya, mayaman siya. Dapat siyang magbigay. Siya ay may mga privileges and opportunities. Mas magandang siya ang maglingkod. No. Anong meron ka? Kung si David ang tatanungin, I only have 5 smooth stones. Kung si Dorcas ang tatanungin nyo, meron akong karayom at sinulid. Kung yung batang lalaki ang tatanungin mo, meron ho ako ritong tinapay at isda. Kung si Moses, meron akong tungkod. Kung si Gideon ang tatanungin mo, abay, unconventional yung kanilang pakikipaglaban. Meron kami ritong torotot at saka kandila, saka sulo. You see, anong meron ka na pwede mong ibigay o ipagamit sa Panginoon? What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Now, how do you look at yourself today? You think you're still big? You think you're still somebody? You think you're still the wealthiest, the most handsome, the prettiest? Kung ano mang merong katanda mo, pribilehiyo at biyaya ng Panginoon yan. Pero yan ay para binigay sa'yo para gamitin mo sa Panginoon. Now, let's internalize. How big is God? How big is God? Diba? You know that song? How great and wide His vast domain. He left the splendors of heaven, knowing His destiny. At lahat yung ginawa ng Panginoon, alang-alang sa'yo. What is a man that thou art mindful of him? Lord, who am I? You ask yourself, Lord, who am I?
And what shall I render unto you for everything that you have done? Shall we all stand up, please? We have the altar here.